Sabi dito, Sir, nakapass forward po yung paglapat ng OS. Sana magka-tutorial ka po dun sa step by step. Paturo naman kung paano mag-install ng OS. Paano mag-install ng OS at yung sa drivers and applications. Dapat makita namin paano yung sa OS, dagdag kaalaman. Sana tinuro mo din yung pag-install ng OS. Sir, bala ko sana magpalit from HDD to SSD. Kaso ang problema ay yung pag-install ng OS. Okay, so subukan natin gawin. Hello, my name is Aljon, so welcome to my channel. For today's video, i-share ko sa iyo kung paano mag-install ng Windows 10 sa ating computer. So simulan na natin. Ano nga ba ang Windows 10? I-search mo sa Google. Ang Windows 10 ay isang uri ng operating system na nagpapagana sa ating computer. Kung wala nito, hindi mo magagamit ang iyong computer at hindi ka makakapag-install ng mga gusto mong applications kagaya ng office applications, browsers, at games. Nice. So ano nga bang mga kailangan? So kailangan mo ng desktop computer or laptop. Ito yung pag-i-install natin ng Windows 10. Kasunod, yung laptop na may naka-installed na Rufus. Yung Rufus yung application para makapanggawa ng bootable flash drive. Syempre, USB flash drive with at least 8 GB storage capacity at ISO file or ISO file ng Windows 10. Mga paalala bago kayo mag-install ng Windows 10 operating system. Kung may existing OS pa kayo, tapos nag-install kayo ng Windows 10, ay pwedeng ma-format or mabura yung lahat ng laman ng nasa computer nyo. Ang pag-install ng Windows 10 ay ginagamit kapag bagong assemble o setup ang computer. Ibig sabihin, wala pa itong OS. Nag-install din tayo ng operating system kapag nagpalit or nag-upgrade tayo ng HDD or SSD. Kung gusto mo naman palitan ng OS at may laman pa ang iyong computer, i-backup mo yung iyong files para hindi ito mawala ng tuluyan gamit ang external drive or flash drive. I-check nyo rin yung specs ng laptop ninyo or desktop. Dapat mga at least 8 GB memory. Pwede rin ba ang 4 GB memory? Pwede rin naman, nagkakari din. Kaso habang tumatagal, pabagal na pabagal ito. Kasi nga, nag-i-install tayo ng application, plus yung Windows update, at syempre, nagmumultitask din naman tayo sa ating computer. So kaya nga, dapat mas maganda is at least 8 GB pataas yung memory mo. Kung sa processor naman, so okay pa naman yung quad-core, lalo na yung i-series ng Intel, kagaya ng i3, i5, pataas. Sa AMD naman, yung AMD Ryzen pataas, ay pwede rin ito. Sa storage, goods naman ito kung ito ay HDD or SSD. Part 1, create a bootable flash drive. Okay, so gamit tayo ng flash drive. Okay, saksak natin yung flash drive. Ayan. Ayun, nabasa siya. Okay, so dinownload ko na dito yung mga kailangan. So kailangan natin ng Rufus application, tsaka ng ISO file ng Windows 10. Ito yung application natin. So, downloadable yan sa internet. So, hanapin nyo lang sa Google. Ito na download din ito. Itong ISO file. So, yung capacity nito is 3.38 GB. Medyo malaki-laki yung kanyang capacity. And ISO file siya. So, download din ito sa internet. Proceed na tayo. So, i-run natin yung Rufus application. Run as administrator. Click nyo yes. I-load natin yung flash drive. Okay. Piliin natin to. MBR partition. NTFS. And then yung pangalan ng flash drive. Windows 10. And then i-load natin yung ISO file. So ito na nga, ito na yung Windows 10. Hanapin natin siya. So nakalagay naman dito yun. Okay, Rufus Windows 10 open. Ayan, maglo-loading na siya. And then make sure dapat nababasa yung flash drive. Okay, so kapag nabasa na, na-load na natin yung ISO, take note, yung mga laman doon sa flash drive natin is mawawala. So make sure bago kayo mag-Rufus, kung may importanteng files kayo sa flash drive, i-backup natin siya para di mawala kasi mawawala yan. And then click natin yung start. Click OK.
Okay, so naglo-loading pa lang siya. Nagpa-process pa lang. So ito yung ating flash drive. So wag natin bubunutin yan habang naglo-loading. Kasi hindi pa siya tapos. Okay, so tapos na siya. So check natin yung flash drive natin. Ito yung laman niya. Pag in-open yung flash drive, ito yung laman niya. Boot, EFI, source, support, auto run. Pag ganyan, at nakalagay naman dito ay ready na. So pwede natin siyang gamitin. Close na natin. Okay, and then check na natin. Ayan, so kung natanggal na, pag na-eject na, so tanggalin na natin. Part 2, go to BIOS setup. Okay, so gamitin natin itong lumang laptop na ito. Gamitin na natin yung flash drive na ginamit natin, na ginawa nating Rufus. So isaksak natin. Tapos buhayin natin siya. Ayan, so ano nakalagay? Ayan, pupunta tayo sa BIOS. Enter lang natin. Kailangan makapunta tayo sa BIOS nito. Press natin F8. F9. Depende sa computer. Minsan kasi may F2, minsan delete para makapunta sa BIOS. In this case, F9 yung kanyang ginamit para makapunta sa boot manager. And then nakalagay naman dito, press F10. Press natin F10. Saan yung F10? F10, ayun. Ayan. So ito yung BIOS setup niya. Ito yung lumang version. Yung iba kasing BIOS, meron na siyang GUI, may graphics na siya. Ito yung lumang BIOS, yung kulay asul. So hanapin natin yung anong tawag dito, yung BIOS, yung sa flash drive. Ipa-priority natin. So na yun. Ito, try natin itong boot option. Enter natin. And then nasa na siya? Ito. I-priority natin siya. Try natin i-press yung F5. Yan o, nababago. Kailangan siya ay nasa top. Kita nyo ba? Para siya ay naka-priority. Kasi yung una, ang naka-priority yung medyo malabo. Sunga natin. So naka-priority yung boot manager. So kailangan yung USB flash drive. So nakalagay naman setup ay para mabago ay F5 or F6. So F5 na baba, F6 pataas. Yan. So kapag siya ay naka-priority na, okay, and then
Press natin daw yung para ma-save. F10. Press F10. And then, yes. So, ayan, naglo-loading na siya. So, wait lang natin. Okay, loading. So, ayan. Okay, so successful na yung pag-boot natin nung USB flash drive natin sa laptop. So, nag-load na yung installer nung Windows 10. Okay, so additional, kapag hindi nag-boot yung inyong flash drive, pwede ang problem na dun sa uri ng BIOS. Kapag yung mga latest na BIOS, may mga graphics, so pwede nyo gamitin to. MBR partition scheme for UEFI, yan, pwede siyang gamitin. Gamitin nyo siya. Or kapag naman yung mga lumang version, try nyo gamitin itong GPT partition. Sabihin yung mga kulay asul na BIOS. Yan, so try nyo ito. Itong GPT partition scheme. So if ever lang na hindi mag-boot, try nyo yun. Okay, press any key lang. Hintayin lang natin mag-load. Okay, wait lang natin. Okay, so lalabas dyan, Windows Setup. Click nyo lang yung next. Click nyo lang yung install now. Wait lang natin. Okay, since wala tayong product key, so click nyo to, I don't have a product key. And marami itong version, so lahat naman to pwede, depende sa gamit. For now, piliin na lang natin itong Windows 10 Pro. Click next. Click nyo to, I accept the license term. Click nyo yung next. Part 3, partitioning. Click nyo yung custom or custom. Ayan, so kung mapapansin ninyo, unallocated space siya. So ibig sabihin, hindi siya naka-partition. So karaniwan, naka-partition yung mga computer natin sa dalawang partition. So yung local disk C and local disk D. Okay, so since 100 gig siya, gawin na lang nating 50-50. 50% sa C, 50% sa D. So obviously, 50 gig yung kalahatinan. Paano siya hahatiin? Click nyo yung new. Since MB siya, convert na lang natin siya. No? So yung equivalent ng 100 GB is 102,398 MB sa MB. So hatiin na lang natin siya 50. 50, 1, 2, 3. 50,000 MB. Approximately equivalent to 50 gig. Okay, so click nyo apply. Okay. As you can see, ayan, so nahati na siya. So yung system reserve, huwag nyo itong delete kasi ito ay kailangan ng system. Next, primary, ito na yung local disk C. So 48.3 GB. Binawas na dito yung system reserve sa 50 kanina. Yung unallocated, ito naman yung hindi pa nagagamit. So pwede nyo siyang i-format din para makita dun mamaya sa mismong interface, or pwede nyo mamaya siya i-format. So ngayon is hayaan na lang muna natin yan. Mamaya natin siya papalabasin as local disk D. So click natin itong primary partition 2. Okay, click natin yan. And then click na natin yung next. Part 4, installation of operating system. So wait lang natin. So ayan, malapit nang matapos. Wait lang natin. Finishing up. Okay, restart. So pwede niyang bunutin yung flash drive dyan after ma-restart. Yan. Mag-restart lang yan ng ilang beses.
Okay, click nyo lang yung use express setting. Who own this PC? Pili lang kayo sa dalawang option, may work or school, I own it, o ito na lang, I own it. Next. Skip na lang natin to para mabilis. Skip this step. Ayan. Next, pangalan ng PC ninyo. So, Aljon na lang. Aljon. Password. Ilagay na lang natin example lang. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. 1, 2, 3, 4, 5. Click next. In, let's say, num. Next. Use Cortana. Ayun na. Let's start. Ayan, so na-install na natin yung Windows 10. Part 5, display another drive. Check natin yung local disk C. Click natin yan. This PC. So kung napapansin ninyo, isang drive lang siya. Local disk C. So kailangan maging dalawa siya. So punta lang kayo dito. Type nyo lang disk management. Or ito na lang, hard disk partition. And disk management. Okay, so kung mapapansin ninyo, meron tayong unallocated. So, ibig sabihin, ito yung space dun sa hard drive na hindi pa nagagamit. So, gagamitin natin to and it will serve as local disk D. So, paano yun? So, click nyo lang yung yan, unallocated 51.17 gig. Right click, new simple volume. Click nyo next. Next. And so kung mapapansin ninyo, ina lang siya kasi nagamit na yung T. So gawin na natin ito. Wala na yung T. So, i-click na lang natin yan, E. Click natin yung next. Okay, let's say volume name backup. Natin yung next. Finish. And formatting. So as you can see, ito na yung pangalawang drive. Although local disk siya, kasi nagamit na dito sa CD drive. Okay, so pwede ka na mag-save dyan ng files. And part 6, check the drivers. And last one, ang inyong titingnan dyan is yung driver. Kung kompleto yung driver niya. So paano yun? Punta lang ka sa this PC, right click, properties, device manager. Okay naman yung kanyang mga important drivers, kagaya ng network, sa internet, keyboard, mouse, graphics. So ito lang other device. So pwede mo naman itong i-update na lang din. Kung meron kang internet, let's say this one, update driver software, search automatically. So hindi siya available, unable to install. So siguro since ka-install pa lang ng OS, so hintayin mo na lang yung mga update kasi mag-update pa naman yan ng KOSA. Pero yung important drivers nandito na. Ayan, may internet na siya. Okay na yung driver niya sa internet. Connected na siya. Graphics okay na rin. And kung okay na yon, okay na yung drive, yung drivers. So pwede ka na dyan mag-install ng any application. Office application, games, browser. So yun na yung kasunod. Okay, so yun lang. Ito nga pala yung na-consume ko na oras. Sa pag-create ng bootable flash drive gamit ng Rufus, 15 minutes. Pag-boot ng flash drive, 5 minutes. Pag-partition at pag-install ng operating system, 35 minutes. So, total of 55 minutes. So, halos wala pa siyang isang oras. Kung nakatulong at nagustuhan mo itong video na ito, pakisubscribe naman and pakiclick na rin ng notification bell para update ka sa mga susunod na i-upload. Maraming salamat sa iyong panonood. See you in my next video.